Bago ang katapusan ng August 2008, si Brother Xiaowu, na leader ng iglesia ay naaresto. Agaran naming inilipat ni Brother Hong ang pag-aari ng iglesia. Nakipagkita rin kami sa dalawang leader ng iglesia na gusto naming makatambal sa mga gawain sa iglesia. Matapos ang pagbabahagian, nag-uwian na sila. Pero noong sumunod na araw, hindi na namin sila makontak. Ilang araw lang ang lumipas na katanggap kami ng balita na ang dalawang leader kasama ang mahigit 20 kapatid ay naaresto. Nag-isip ako na baka minamanmanan din ako dahil madalas akong makipagtipon kay Brother Xiaowu. Parang nasa panganib din ako na maaresto anumang sandali. Natakot ako't madalas na nagdasal sa Diyos. Humihiling na tulungan niya akong maging matatag sa kagipitang to. Tapos nakita ko ang siping ito ng mga salita ng Diyos. Marahil ay naaalala ninyo ang mga salitang ito. Ang aming magaang nakapighatian na sandali lamang ay gumagawa ng mas higit at walang hanggang bigat ng kaluwalhatian. Narinig na ninyong lahat dati ang mga salitang to. Subalit wala sa inyo ang nakaunawa sa tunay na kahulugan nito. Ngayon alam na alam ninyo ang tunay na kabuluhan ng mga to. Tutuparin ng Diyos ang mga salitang to sa mga huling araw. At sa mga malupit na inusig ng malaking pulang dragon, sa lupain kung saan ito nakahimlay na nakapulupot. Ang malaking pulang dragon ay inuusig ang Diyos at kaaway niya. Kaya sa lupaing ito, isinasailalim ang mga nananalig sa panghiya at pang-aapi. Kung kaya, matutupad ang mga salitang ito sa iyo sa grupong ito. Dahil ito'y sinimulan sa isang lupain na kumukontra sa Diyos. Lahat ng gawain ng Diyos ay nahaharap sa malalaking balakid at matagal isa katuparan ang marami sa kanyang mga salita. Sa gayon, ang mga tao'y pinipino dahil sa mga salita ng Diyos na bahagi rin ng pagdurusa. Amen. Amen. Hindi madali sa Diyos na gawin ang kanyang gawain sa lupain ng malaking pulang dragon. Ngunit sa paghihirap na ito, ginagawa ng Diyos ang isang yugto ng kanyang gawain. Ipinapakita ang kanyang karunungan at kamangha-manghang gawa. At ginagamit ang pagkakataong to para makumpleto ang grupong to ng tao. Amen. Amen. Sa mga salita ng Diyos, naintindihan kong dahil nagkatawang tao ang Diyos sa mga huling araw at nagpakita para gawin ang kanyang gawain sa bansa ng malaking pulang dragon kung saan siya'y tinutugis at inuusig ng CCP, tayo rin ay nakatakdang magdusa bilang tagasunod ng Diyos. Pero sa pagdurusa natin, nadarama natin ang mga tinitiis ng Diyos sa pagliligtas. Ginagamit ng Diyos ang pag-uusig para patibayin ang pananalig ko. Ang sitwasyong ito'y paraan ng Diyos para gawin akong perpekto. Oo. Pauna nang tinutukoy ng Diyos kung gaano magdurusa ang bawat tao. Ako'y maaaresto lang pag ang Diyos ang nagpahintulot nito. Handa akong tumayong saksi para sa Diyos at di magtataksil sa Kanya tulad ni Judas. Amen. Noong January 2009, medyo pasado, 2:00 ng hapon, nagbabasa ako ng mga salita ng Diyos nang may kumatok ng malakas. May sumigaw ng, "Public Security Bureau, buksan mo ang pinto!" Dali-dali kong itinago ang libro ko ng mga salita ng Diyos. Patuloy akong nagdasal sa Diyos, humihiling ng lakas ng loob at pananalig. Noong binuksan ko ang pinto, mahigit sa 10 opisyal ng pulisya ang nagsipasok habang sumisigaw ng, "Huwag kang gagalaw! Humarap ka sa pader!" Nagsimula silang maghalungkat sa mga aparador at kahon. Inihahagis ang mga damit ko kung saan-saan. Natagpuan nila ang laptop ko, cellphone at mga libro ng mga salita ng Diyos. Dinala ako sa banyo ng babaeng pulis para kapkapan. Naisip ko, mukhang nagpunta sila ng nakahanda. Siguro, isa ako sa mga mahahalagang pakay nila. Kung hindi, bakit ganito karami ang pulis? Kung ganoon nga ang kaso, paniguradong di nila ako basta pakakawalan. Sino ang nakakaalam kung paano nila ako papahirapan? Nagdasal lang ako ng tahimik sa Diyos. At alam ko sa puso ko na ako'y
Naaresto lang dahil may permiso ng Diyos. Sinusubok lang ako ng Diyos. Dapat akong umasa sa Diyos at tumayong saksi para sa Kanya. Amen. Pinasasan nila ako. Tinalukbungan ng ulot. Dinala ako sa County Public Security Bureau para makuha ang impormasyon ko. Noong gabing yon, dinala nila ako sa detention center. Nilagyan din nila ako ng 11 libra na kadena sa mga binti ko. Nung dinala ako sa selda, napakabigat ng mga kadena na kinailangan ko pang buhatin habang mabagal na naglalakad. Nakakapagod ang bawat hakbang. Napakabigat na mga kadena. Para bang tayong mga nananalig ang pinaka-wanted sa China. Sa selda, kinandado ang posas ko sa kadena sa pagitan ng 2 brace ko sa paa at kinandado ang kadena sa isang bakal sa pader. Naglagay sila ng arenola malapit sa pader. Kaya kahit magbanyo ako'y nakakandado pa rin ako. Napakalamig ng gabi noon. Inalis ng bantay ang down jacket ko't wala akong kumot. Nagdusa ako ng buong gabing yon na nanginginig at nakabaluktot sa sahig. Noong sumunod na hapon, 2 pulis ang nagposas at nagtalukbong sa akin at dinala ako sa isang napakalayong lugar. Noong nakarating na lang kami sa kanila tinanggal ang talukbong tapos iginapos ako sa bakal na silya. Sa harap mayroong bakal na 20 pulgada ang haba at 12 pulgada ang lapad. At sa paanan ko'y mayroong 2 bakal na ring. Inilagay ang mga paa ko sa mga bakal na ring. At ang mga kamay ko'y nakaposa sa harapan ko. Noong mga 7:00 ng gabi, 3 opisyal ang dumating. Ang isa sa kanila'y pinagtatanong ako tungkol sa iglesia at pinakitaan ako ng litrato at nagtanong kung kilala ko. Nakita ko na yun ang katrabaho ko na si Brother Hong. Nagulat ako. Di ko naisip na pati si Brother Hong ay maaaresto rin. Matagal na siguro kaming minamanmanan ng CCP. Sinagot ko sila na di ko siya kilala. Isang pulis ang napuno at sinabing, "Aksaya to ng oras, pahirapan niyo na siya." Nagbanta ang isa pang pulis sa akin. "Binibigyan ka namin ng pagkakataon at nagtatanong kami ng magalang. Pag di ka nagsalita, pagsasalitain ka namin." Nung marinig ko yon, naisip ko kung paanong ang mga kapatid ay inaresto at pinahirapan noon. Binugbog, nilumpo at pinatay pa. At biglang natakot ako. Iniisip ko na, kapag hindi ako nagsalita, anong pagpapahirap ang gagawin nila sa akin? Malulumpo ba ako o mamamatay? Nagdasal ako ng tahimik sa Diyos. Mahal kong Diyos, di ko alam kung anong pagpapahirap ang gagamitin nila sa akin. Pero sana'y protektahan mo ako. Handa akong tumayo bilang saksi para sa'yo kaysa maging Judas. Amen. Matapos magdasal, ilang salita ng Panginoong Hesus ang naisip ko. Huwag matakot sa nagsisipatay ng katawan, ngunit di nakakapatay sa kaluluwa. Ang katakutan ninyo'y siya na makapupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Amen. Ang mga salita ng Diyos ang nagbigay sa akin ng pananalig. Naisip ko, gaano man sila kalupit, katawan ko lang ang kaya nilang sirain. Ang kaluluwa ko'y nasa mga kamay ng Diyos. Kung magagawa kong tumayong saksit mapapalugod siya, maaari akong mamatay pero makukuha ko ang papuri niya. Pero pag pinagtaksilan ko ang Diyos tulad ni Judas, ang katawa't kaluluwa ko'y sasailalim sa kaparusahan ng Diyos. Oo. Nang mapagtanto ko to, nabawasan ang takot ko. Salamat sa Diyos. Nang di gumagana ang interogasyon, dinala ako sa ibang kwarto at sinimulan ang pagpapahirap. Pwersahan nilang inilagay ang mga braso ko sa likuran ko at saka itinali gamit ang lubid. Naglagay sila ng tungkod sa pagitan ng mga braso ko at ng likod ko. Isa sa mga pulis ang bumuhat sa akin. Isinabit ang tungkod sa bangko na 6 feet ang taas at pinakawalan ako. Kaya't ako'y nakabitin sa bangko gamit ang mga braso ko na pangsuporta sa buong bigat ko. Naiyak ako sa sakit. Tila ba ang dibdib ko'y mapupunit at ang hapdi ng mga braso't balikat ko. Napakahirap huminga at para akong sumisinghap. Dahil ang mga braso ko'y nakatali, di ko maitaas ang aking ulo. Nagsimulang pagpawisan ng nookot. Ang mga braso't kamay ko'y namanhid na.
Ang isa'y humahalakhak at sinabing, "Hindi ka makakapagsalita, simulan mo ng magdasal sa Diyos mo." Di nagtagal, tumulo sa sahig ang pawis mula sa noo ko. At akala ng pulis ay umiiyak ako't pakot siyang sinabing, "Tingnan ko nga. Tumutulo ba ang pawis mo o mga luha?" Patuloy akong nagdasal sa Diyos at sinabing, "Makapangyarihang Diyos, hindi ko hinihiling na ilayo mo ako rito. Hinihiling ko lang na bigyan mo ako ng lakas para maging matatag ako." Amen. Pagkatapos magdasal, nasa matinding pasakit pa rin ang katawan ko pero di ko masyadong ramdam. Salamat sa Diyos. Hinayaan nila akong nakasabit doon ng kalahating oras. Ang mga braso ko'y tuluyang namanhid at di makagalaw. Sunod, iniupo nila ako sa bakal na silya at hinatak ako sa mga braso at pulso ko. Pinapalibot ang mga braso ko sa parisukat na bakal sa harapan ko. At pagkatapos ay magkasamang pinosasan ang mga kamay ko bago itinagilid ang upuan paharap. Walang sumusuporta sa likod ko kaya ang mga braso ko ang bumubuhat sa buo kong katawan. Ang bakal ay bumabaon sa aking mga braso na mabilis na nagsimulang sumakit. Matapos ang kalahating oras, bumalik sila, itinayo ako at ginamit ang tungkod para isabit ako uli. Ang katawan ko'y nasa matinding paghihirap. Nahirapan akong humingat parang mauubusan ng hangin. Ang isang pulis ay tumawa at sinabing, "Napakapayat niya't di nagdurusa masyado. Iyong si Hong ay mataba. Nang isabit natin, ang tungkod ay nasira. Bumagsak siya kaya sumigaw at sinabi ang lahat." Napakasama talaga ng mga opisyal na yun. Oo. Galit na galit ako noong narinig ko kung paano nila pinahirapan si Brother Hong. Pero nag-alala rin ako. Pinagtaksilan ba talaga ni Brother Hong ang Diyos? At isinumbong ako? Kung isinumbong niya ako, malalaman nila kung anong tungkulin ang ginagampanan ko sa iglesia. At di nila ako pakakawalan kaagad. Sino ang nakakaalam kung paano nila ako papahirapan? Siguro, kailangan ko lang magsiwalat ng maliit na bagay. Tapos noon, naisip ko ang mga salita ng Diyos. Ang mga tao ko'y dapat mapagbantay laban sa mga pakana ni Satanas na pinangangalagaan ang pasukan ng aking bahay upang di sila mahulog sa bitag ni Satanas kundi huli na ang pagsisisi. Amen. Tinulungan ako ng mga salita ng Diyos na mapagtanto na ang sinabi ng pulis ay pakana ni Satanas. Gusto nitong linlangin ako para pagtaksilan ng Diyos. Si Satanas ay napakababa't napakasama. Oo. Salamat sa gabay ng Diyos. Nagpasya ako. Anumang pagpapahirap o panlilinlang di ko kailanman pagtataksilan ng Diyos at maging Judas. Amen. Salamat sa Diyos. Nakita ng pulis na masama ang lagay ko't sinabing, "Di ka maayos ano? Pag di ka pa nagsimulang magsalita, ibibitin ka namin ng kalahating oras tapos sa isang oras. Patagal ng patagal." Naramdaman ko na ang katawan ko'y malapit ng bumigay. Kaya sinubukan kong umapak sa tornilyo na nakausli sa bangko para mabawasan ng sakit ng kaunti. Pero nakita ka agad ng opisyal. Sinipa niya ang binti ko't pagalit na sumigaw na, "Hindi ka pwedeng tumuntong dyan." Nagsimulang kusang umugoy ang katawan ko sa magkabilang gilid na nagpasakit lalo sa mga braso ko. Napakasakit nito na pinagpawisan na ang katawan ko. At wala na akong lakas pa para iangat ang ulo ko. Tila gumagapang ang mga segundo. Bigla kong naramdamang ang kanang balikat ko'y bumagsak pababa. Matapos yun, ang kaliwang balikat ko rin. At ang katawan ko'y nahulog pababa. Ang mga balikat ko ay na-dislocate na. Sumigaw ako. Ang mga balikat ko'y na-dislocate. Saka lang ako ibinaba ng mga opisyal. Noong inalis nila ang lubid, naninigas na bumagsak ang mga braso ko mula sa likod ko. Ganap na manhid. At namamaga ang mga ito. Noong tumayo ako, bumaba ang mga ito sa aking gilid. Hindi ito makagalaw at hindi maibaluktot
Sa may siko. Parang mayroong 2 pamalong kahoy sa mga balikat ko. Ibinalik nila ang mga posas ko't sinimulang galawin ang mga braso ko. Marahas nilang hinatak ang mga braso ko papunta sa likod ko. Hinihila hanggat kaya pa. Tapos hinila nila pakaliwa habang tinitingnan kung mapapangiwi ako o masasaktan. Ang mga braso ko'y ganap na manhid na. Kaya matapos nila itong pisilin ng walang epekto, sumigaw sila. "Huwag mo tong pikein!" Pangkat na mga dyablo. Matapos kang lumpuhin, may gana pa silang sabihin, pinipeke mo lang to. Kasuklam-suklam. Oo. Gusto ko talagang iangat ang mga braso ko, pero sadyang di ko. Maigalaw ang mga ito. Naisip ko, talaga bang na-dislocate ang mga to? Mababaldado na ba ako? Paano ako makakakain at magbabanyo man lang mula ngayon? Noong gabing yun, pinasasan uli ako't ikinandado ang mga kadena ko sa paa sa harap ng higaan. Nakahiga ako, di makatulog. Ang mga braso ko'y sumasakit at namamanhid. Di ko napigilang isipin kung papahirapan ba uli ako bukas. Ang pag-iisip ng lahat ng sakit ay ikinatakot ko. Hindi ko alam kung kaya ko pa. Sa gitna nito, nagdasal ako sa Diyos. Mahal kong Diyos, pakiusap protektahan mo ako't bigyan ako ng pananalig. Kahit gaano pa ako magdusa, di kita pagtataksilan at ang mga kapatid. Amen. Matapos magdasal, naisip ko ang mga salita ng Diyos. Yaong mga di nagpakita sa akin, ni katiting na katapatan sa kapighatian, ay di na makatatanggap ng aking awa, sapagkat natatakdaan ang abot ng habag ko. At wala akong gugustuhin sa sinumang ipinagkanulo ako. Mas lalo na sa mga nagkakanulo sa kapakanan ng kaibigan. Ito ang disposisyon ko. Di alintana kung sino man ang taong yan. Amen. Dapat ko tong sabihin sa inyo. Sino mang babasag sa puso ko'y di na muling makatatanggap ng aking habag. At ang sino mang matapat sa akin ay mananatili sa puso ko. Amen. Ang mga salita ng Diyos ay matuwid, maharlika at may di nalalabag na disposisyon. Minamahal at pineperpekto ng Diyos ang mga tapat sa Kanya. Kahit ano pang mga pagdurusa ang kanilang maranasan, lagi pa rin silang tapat at tumatayong saksi para sa Kanya. Ganitong tao lang ang maaaring manatili sa kaharian ng Diyos. Yun namang mga nagtaksil sa Diyos tulad ni Judas. Hindi magkakaroon ng magandang kahihinatnan, parurusahan at isusumpa sila ng Diyos. Kapag pinagtaksilan ko ang Diyos para lang makawala sa pansamantalang paghihirap, mawawalan ako ng pagkakataon na maligtas. Naisip ko na nung sinubukan akong linlangin para pagtaksilan ang Diyos, ay binigyan ako ng Diyos ng karunungan para makita ang panlilinlang ni Satanas. Noong pinahirapan ako, nagdusa nga ang katawan ko ng sobra. Pero tahimik akong pinrotektahan ng Diyos at binigyang lakas para malampasan ko ang kahinaan. Naranasan ko ang pagmamahal ng Diyos at nasaksihan ang kanyang pagiging makapangyarihan. Di ko pwedeng pagtaksilan ng konsensya ko. Kailangan ko pa rin tumayong saksi at mapalugod ang Diyos. Amen. Noong 3 araw ng umaga, dinala ako sa malaking kwarto at pinaupo na naman sa bakal na silya. Ang isa sa mga pulis ay binalot ng tuwalya ang bibig ko't sa kapwerasahang hinila pa urong. Sumakit ang mga balikat ko nang dumikit ito sa silya. At ang mga binti ko'y umangat mula sa sahig noong itinagilid patalikod ang silya. Dahil may tuwalya sa aking bibig, nagsimula akong mahirapang huminga. Nakakahinga lang ako gamit ang ilong ko. At napakasakit ng lalamunan ko na halos di makalunok. Ang isang pulis ay kumuha ng hiringgilya na may langis ng mustasa at pinatalsik ang langis sa loob ng ilong ko. Pakiramdam ko'y nag-aapoy ang loob ng buong ilong ko at tumutulo sa lalamunan ko ang langis. Napakahirap at teribling lunukin ang langis na yon. Kapag di ako huminga, mauubusan ako ng hangin. Mahirap ilarawan
ang pakiramdam na yon. Nagpumiglas ako. Pero hinawakan nila ng mahigpit ang tuwalya sa bibig ko't wala akong magawa roon. Napakaanghang ng langis kaya napaluha ako. Tila nakahinto na lang ang oras. Lumipas ang mga segundo ng napakabagal. Binitiwan lang nila ako nung nalunok ko na ang lahat ng langis. Natagalan bago bumuti ang leeg ko mula sa pagpapahirap na yon. Nakaramdam ako ng pagkaduwal at yumuko ako sa upuan at suminga ng malakas. Humapdi ang buong mukha at ilong ko sa anghang. Isa yung napakahapding pakiramdam. Isa sa mga pulis ay nakita akong paduwal at sumigaw ng, "Pigilan mo!" Isang halimaw. Kinasuklaman ko ang mga diablong yon. Ang sakit ay halos sobra na para indahin. At di ko na alam kung makakaya ko pa. Di ko alam kung gaano katagal pa nila ako planong pahirapan. Kaya tahimik akong nagdasal sa Diyos. Mahal kong Diyos. Hindi ko alam kung ilang beses pa ako papahirapan ng mga opisyal. Pero di ako magtataksil sa'yo dahil sa kahinaan. Pakiusap, protektahan, at bigyan mo ako ng pananalig at lakas nang sa gayo'y magawa kong maging matatag. Amen. Matapos magdasal, bumuti ang pakiramdam ko. Alam kong nakinig ang Diyos sa mga dasal ko at binawasan ng sakit. Pinasalamatan ko ang Diyos sa puso ko. Amen. 10 minuto ang nakalipas. Nagpatalsik sila ng langis sa kabilang butas ng ilong ko. Nagpatalsik sila ng 3 hiringgilya ng langis. Bawat beses ay malaimpyernong paghihirap. Mabangis na nangutya ang isang pulis. "Dapat patayin ka na lang. Pwede kaming maglibing ng walang sinuman ang makakaalam." Naisip ko na dahil handa silang pahirapan ako ng sobrang lupit, malamang wala na silang hindi magagawa. Naguni-guni ko silang itinatapon ako sa isang malaking hukay. At tinatabunan ako ng lupa. Nasa lubos na pagdurusa ako. At naisip ko, mamamatay nga ba ako sa ganito kabatang edad? Ang mga salita ng Diyos ay sumagi sa aking isipan. Sa lahat ng nagaganap sa San Sinukob, walang anuman na di ako ang may huling kapasyahan. Mayroon bang wala sa aking mga kamay? Amen. Ang gabay ng mga salita ng Diyos ang tumulong sa aking mapagtanto na ang buhay ko'y nasa mga kamay ng Diyos. Nasa sa Kanya ang lahat ng ito. Gaano man kalupit ang mga pulis, kung walang permiso ng Diyos, di nila tatangkain kunin ang buhay ko. Oo. Wala akong pagkakaunawa sa Kanyang kapangyarihan at ang pananampalataya ko'y mahina. Kaya noong narinig ko, napapatayin nila ako't ililibing, naduwag ako at natakot. Hindi ako nagpapatotoo. Matapos tong mapagtanto, di na ako naduwag at natakot. Tatayo akong saksi at ipahihiya si Satanas kahit pa ikamatay ko to. Oo. Salamat sa Diyos. Nung hapon, pumunta ang mga pulis para pagtatanungin ulit ako. Isa sa kanila'y di naniniwala na ang mga braso ko'y paralisado. Kaya sinimulang tusukin ng toothpick ang ilalim ng mga kuko ko. Kahit nagdurugo na ako, kaunting kirot lang ang naramdaman ko. Habang tinutusok, binantayan niya ang ekspresyon ko. Nung makitang di ako apektado, sinabi niyang, "Di maganda ang lagay ng mga braso mo? Bigyan kaya kita ng electrotherapy." Umalis ang mga pulis at kumuha ng kordon ng kuryente. At ikinabit sa taser. At sa aking malaking daliri sa pa at sinimulang i-taser ako. Nagsimulang kumabog ang puso ko. Ang katawan ko'y nanigas. Napaliyad ako at napasipa. Umiyak ako sa di ko na maindang sakit. Huminto sila saglit at nagsimula ulit manguryente. Habang tinatanong ako tungkol sa iglesia. Matagal-tagal nilang tinaser ako ng mas maraming beses. Ganap akong walang laban sa kanila. Ang matinding paghihirap ay halos imposible nang matiis. Nag-alala akong kung patuloy nila akong iti-taser, maaari silang magdulot ng permanenteng pinsala. Tinantanan lang nila ako nung oras ng hapunan. Isa sa mga pulis ay pinakawalan ako mula sa silya. Namangha akong malaman na noong tumayo ako, wala man lang akong naramdamang sakit.
Para bang di man lang ako nasaktan. Di rin ganon kahina ang katawan ko. Malinaw kong nakita na ang proteksyon ng Diyos ang nagpagaan sa hirap ko. Oo. Dati alam ko na sa teorya, kataas-taasang naghahari ang Diyos. Pero ngayon personal ko nang naranasan ang mapaghimalang gawa ng Diyos. Nakita ko ang pagmamahal ng Diyos sa akin. At ang puso ko'y puno ng papuri para sa Kanya. Nakaramdam ako ng kumpiyansa para lampasan ang pagpapahirap. Salamat sa Diyos. Ang gawain ng Diyos ay totoong mapaghimala. Tulad ng sabi ng salita ng Diyos, kaya ng puwersa ng buhay ng Diyos na manaig at makahigit sa anumang kapangyarihan. Oo. Pero yung mga diablo ay di ako tatantanan pag di nila nakuha ang impormasyong gusto nila. Tinaser nila ako mula alas 7 hanggang alas 11 ng gabi nung gabing yon. Noong ika-4 na araw, naglagay ulit sila ng langis sa ilong ko. Muli naramdaman ko yung di matiis na sakit at paghihirap. Gumamit sila ng 4 na buong hiringgilya sa akin. Habang nanananghalian, humingi ako ng tubig. Ang isa sa kanila'y nangutya. "Huwag mo siyang bigyan. Kung hindi, kakailanganin niyang magbanyo." Sinabi ng isa pa. "Ang tiyan at bituka niya ay posibleng nasira na ng dahil sa langis." Matapos yun, naisip ko, tama. Nagpuwersa sila ng maraming langis sa lalamunan ko. Sa mga normal na pagkakataon, magdudulot to ng maraming issue. Maliban sa uhaw, wala akong kahit anong hirap sa tiyan. Nagkaroon ako ng pakiramdam na pinoprotektahan ako ng Diyos at ang puso ko'y puno ng pasasalamat. Salamat sa Diyos. Noong hapong yun, nang di ko pa rin sila sinasagot, si Director Gu ay kumuha ng taser at tinaser ako sa likod. Kaagad akong bumagsak sa sahig. Pinaupo niya ako sa bakal na silya at tinaser ang aking mga braso. Kada tinitaser niya ako, ang mga braso ko'y tumataas at pagkatapos bumabagsak. Tinaser niya rin ako ng makailang beses sa palad. Nagpatuloy ang pag-taser niya sa akin ng 2 oras. At huminto lang nung nawala na ng baterya ang taser. Matapos nun, nagrolyo siya ng ilang dyaryo at inihampas niya sa mukha ko. Habang sumisigaw ng, "Magsasalita ka ba? Pagsasalitain kita!" Kumirot ang mukha ko ng napakasakit. Matapos lang mapunit ang mga dyaryo at hindi pa rin ako nagsasalita. Saka siya malungkot na umalis. Pagbalik ko sa kwarto ko, isang pulis ang nakakita sa namamaga kong mukha at pakot siyang sinabi, "Nasampal ka sa mukha, ano?" Tapos binantaan niya ako. "Pag di ka pa nagsimulang magsalita, sa pangatlong araw ay pagsasamantalahan ka ng isang lalaki." Nasulasok ako at nasuklam sa mga salita niya. Ang grupo na ito ay talagang napakasama na kaya nilang umisip ng nakakasuklam na taktika. Di ko napigilang makaramdam ng kaunting takot. Anong gagawin ko kung gagamitan nila ako ng ganoong taktika? Bigla kong naisip ang mga salita ng Diyos. Wala kang dapat katakutan. Ang mga satanas ay nasa ilalim ng ating mga paa. Amen. Naisip ko na, di ba't lahat ay nasa mga kamay ng Diyos? Kung di pahihintulutan ng Diyos, walang mangyayari sa akin. Pinagbabantaan lang nila ako para magtaksil ako sa Diyos. Traidorin ang aking mga kapatid at sa iglesia. Ano mang gawin nila sa akin, di ko pwedeng pagtaksilan ng Diyos. Amen. Matapos yun, tinanong ako ng ilang beses pa. Nung di pa rin ako nagsalita, ibinalik ako sa detention. Noong February 2009, sinentensyahan ako ng CCP ng 1 taon at kalahati. At dinala ako sa kampo ng parasahang paggawa. Isang pinuno sa kampo ang nagtanong, "Makagagawa pa ba siya?" Sinabi ko, ang mga braso ko'y baldado, di ko maiangat. Natakot ang pulis na baka di ako tanggapin kaya sinabing, "Maayos naman ang mga braso niya." Lantarang kasinungalingan. Oo. Noong oras ng pagkain sa kampo, di ko maigalaw ang mga kamay ko't di madampot ang chopsticks. Tutulungan sana ako ng isang sister, pero di pinahintulutan. Ang tanging nagawa ko lang ay umupo sa aking bangko. Maglagay ng kutsara sa isang kamay, ipatong ang bisig ko sa mesa at saka ibaba ang katawan ko
para makasubo ako ng pagkain. Naiyak ang sister nung nakita niya kung gaano yun kahirap. Bago pa man ako matapos, pinababa na kami't pinapila. Wala akong masyadong nakain, kaya pa sekreto niya akong binigyan ng tinapay. Pagkatapos nun, umasa ako sa pagbibigay sa akin ng tinapay ng aking sister. Salamat sa Diyos. 2 sister ang palitang nagmamasahe sa mga braso ko kada gabi at inalagaan nila ako. Sila'y tahimik na nagbahagi sa akin ng mga salita ng Diyos. Alam kong ito'y mga pangangasiwa ng Diyos at tanda ng pagmamahal niya sa akin. At ako'y lubos na nagpapasalamat sa Diyos. Tama. Salamat sa Diyos. Noong panahong yon, di ko pa rin maiangat ang mga braso ko. Nagtanong ako sa doktor, mayroon bang gamot para sa mga braso ko? Sinabi ng doktor na, kung di nakakilos ang mga braso mo ng mahigit 3 buwan, ang mga kalamnan mo'y mangunguluntoy at permanente ka ng mababaldado. Walang lunas, walang magagawa. Maski paggamit ng ineksyon. Palakarin mo, pataas ng pader ang mga daliri mo. Masigasig kong sinanay ang paggapang sa pader na ehersisyo. Di ko maitaas ang mga braso ko. Kinailangan ko silang iduyan pataas at abutin ang pader gamit ang mga daliri ko. Tapos mabagal kong palalakarin. Matapos ang isang talampakan, di na maiaangat pa. Kaya pinapabayaan ko na lang bumagsak at magsisimula uli. Noong una, puno ako ng kumpiyansa at umaasang may himalang magaganap. At maiaangat ang mga braso ko at mamumuhay ng normal. Pero nang matapos ang 3 buwan, di ko pa rin maiangat. At medyo nainis ako't nalungkot. Iniisip na bubuti pa ba ang mga braso ko? Pag hindi, paano na ako mabubuhay paglabas ko sa kampo? Mahigit 30 taon lang ako. Kakailanganin ko ba talagang umasa sa pag-aalaga ng iba? Sa gitna ng kawalang pag-asa, nagdasal ako sa Diyos. Humihiling na gabayan niya ako at bigyang lakas at pag-asa. Habang minamasahay ako ng aking sister, inilarawan ko ang kasalukuyang kalagayan ko sa kanya. Inalo ako ng aking sister. Mayroon tayong Diyos kaya di kailangang matakot. Ituloy mo lang ang ehersisyo. Patuloy naming mamasahihin ang mga braso mo. Huwag kang mag-alala sa kahit ano. Oo. Napaiyak ako sa mga salita ni sister. Naisip ko ang mga salita ng Diyos. Habang sumasailalim sa mga pagsubok, normal sa mga tao ang manghina o maging negatibo ang kalooban o hindi malinawan ang kalooban ng Diyos o ang landas ng kanilang pagsasagawa. Ngunit ano't anuman, kailangan mong magkaroon ng pananampalataya sa gawain ng Diyos. At huwag itanggi ang Diyos gaya ni Job. Bagamat mahina si Job at isinumpa ang araw ng kanyang sariling pagsilang, hindi niya itinanggi na lahat ng bagay sa buhay ng tao'y ipinagkaloob ni Jehovah. At na si Jehovah rin ang siyang babawi sa lahat ng ito. Paano man siya sinubok, pinanatili niya ang pananampalatayang to. Sa iyong karanasan, anuman ang pagpipino mo sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, ang hinihingi ng Diyos sa madaling salita ay ang pananalig at pagmamahal ng tao sa Kanya. Ang Kanyang ginagawang perpekto sa ganitong paraan ay ang pananampalataya, pagmamahal at mga hangarin ng mga tao. Amen. Ginagawa ng Diyos ang pagperpekto na hindi nakikita o nadarama ng mga tao. Sa gayong mga sitwasyon, kinakailangan ang iyong pananampalataya. Kinakailangan ang pananalig ng mga tao pag may bagay na di nakikita. At kinakailangan ang iyong pananalig pag di mo mapakawalan ang iyong mga kuro-kuro. Kapag hindi malinaw sa iyo ang gawain ng Diyos, ang kinakailangan mong gawin ay manampalataya at manindigan at tumayong saksi. Amen. Amen. Ang mga salita ng Diyos ang nagpakita sa akin na nung mahina si Job, di siya nawala ng pananampalataya sa Diyos. Gaano man siya sinubok ng Diyos, palagi niyang pinapurihan ang Diyos. Di kailanman sinisi ang Diyos at tumayong saksi. Amen. Nung di gumaling ang mga braso ko, nawalan ako ng pananalig.
at nagsimulang isipin ang kinabukasan ko. Namuhay ako sa pagiging negatibo. Nakita ko na ang pananalig ko sa Diyos ay kulang pa, na di yun totoo. Ginagamit ng Diyos ang pagpipinong to para dalisayin ako't gawing perpekto ang pananalig ko. Di ako dapat mamuhay sa maling pagkakaunawa. Amen. Ang mga sister ay madalas na nagbabahagi tumutulong sa akin. At nagawa kong magpasakop at maranasan ang sitwasyong to. Salamat sa Diyos. Noong ako'y nagpasakop, nasaksihan ko uli ang mapaghimalang mga gawa ng Diyos. Di nagtagal, unti-unti ko nang naiangat ang kanang braso ko. At matapos ang 2 buwan, naiaangat ko na rin paunti-unti ang kaliwang braso ko. Salamat sa Diyos. Lubos akong nagpapasalamat sa Diyos. Sinabi ng doktor na pagkatapos ng 3 buwan na walang pagkilos, mababaldado ang mga braso ko. Pero pinahintulutan ng Diyos na himalang mapagaling ako. Lahat ng ito'y dahil sa pagmamahal ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nakamamangha talaga. Noong June 2010, nakalaya ako. Matapos mapasailalim sa kalupitan ng CCP, malinaw kong nakita ang lumalaban sa Diyos na makademonyong diwa nito at tinalikdan ko ito sa puso ko. Personal ko ring naranasan ang pagmamahal ng Diyos. Nung nasa pugad ng dyablo ako't sumasailalim sa pagmamalupit, ang mga salita ng Diyos ang pumuno sa akin ng pananalig at tumulong na gabayan ako sa panahong yon. Matapos ang lahat ng to, naramdaman kong mas malapit ako sa Diyos. Lahat ng ginagawa ng Diyos para sa tao'y pagmamahal niya at pagliligtas. Oo. Anumang pag-uusig o paghihirap ang harapin ko sa susunod, magiging masigasig ako sa pananalig ko para masuklian ang pagmamahal ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gumagamit ang Diyos ng pag-uusig para gawing perpekto ang pananampalataya natin.